Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video, may mga nagtatanong na ano daw ang pagkakaiba ng bomb shelter sa ordinaryong kwarto. Ayan yung bomb shelter namin dito sa bahay at kung titingnan nga ay parang isang ordinaryong kwarto lamang din. Pero ang mga materials na ginamit dyan ay hindi basta-basta dahil gawa yan sa high density materials tulad ng lupa, sandbags at mga bakal. Dinisenyo talaga yan para magbigay proteksyon laban sa mga pagsabog at sharpnel na pwedeng bumagsak. Ibinahon ko pala si Lola at habang nasa CR siya, ibinuksan ko yung bintana na bakal para makasingaw yung loob ng kwarto. At dahil hindi ko pa naisara yung bintana na bakal ay sabi ko kay Lola ay maupo muna dyan sa salas. At dahil naka-walker si Lola ay nakaalalay lamang ako sa kanyang likodan at ayan nga't malayo pa sa kanyang uupuan ay bumitaw na agad yung isang kamay kaya dali-dali kong inilagay yung kanyang tungkod. May pagkapasaway nga si Lola at walang kadala-dala at dati nga ay muntik ng matumbayan dahil ganyan din ang kanyang ginawa na basta na lamang bumitaw kahit malayo pa sa may upuan. At buti na nga lamang at naalalayan ko siya nun sa kanyang likod kaya hindi tuluyang bumagsak. Ganun nga ang bintana dyan sa loob ng bomb shelter, dalawang klase, isang bakal na medyo may kabigatan kaya mahirap higitin kapag isinara. At yung isa naman ay glass window na pwedeng yun lang ang gamitin kapag walang gera. Kapag may kaguluhan nga dito sa Israel ay inililipat ko dyan si Lola para kapag nag-siren ay kami na lamang ni Nilush ang pupunta dyan. Sa gabi hindi kami pwedeng matulog dyan ng sama-sama kahit pasabihin na maglagay kami ng higaan sa sahig. Dahil mas lalong hindi kami makakatulog sa gabi kapag sama-sama dahil maraming seremonya si Lola at mayat maya din ay nagigising. At pati si Nili hindi rin diretso ang tulog niyan sa gabi at nagigising niya sa madaling araw at ang isa pa ay ayaw din ni Nili na matulog sa sahig. Sanay na naman kami sa ganang sitwasyon dahil taon-taon naman ay may gera dito sa Israel basta ang mahalaga ay si Lola ang nasa loob ng bomb shelter at hindi ko na kailangan ilipat mula sa kanyang kwarto. Dahil mas delikado kapag si Lola ang inabutan ng siren sa kanyang kwarto bukod sa mahirap ibangon ay sobrang bagal pa na maglakad. Kaya minsan kahit wala pa kami sa kalagitnaan ng paglalakad papunta sa loob ng bomb shelter ay inaabutan na kami ng mga pagsabog. At syempre nakakatakot din at kahit delikado nga din para sa akin ay hindi ko naman pwedeng iwanan si Lola na mag-isa. Na-experience ko na nga din dati habang naglalakad kami ni Lola papunta sa loob ng bomb shelter ay pagtapat namin sa may bintana dyan sa may salas ay sakto nakitang-kita ko yung apoy ng missiles. Bumisita din pala ng araw na yan ang nurse ni Lola para kamustahin at tingnan ang kalagayan ni Lola. Kahit nga kasagsagan pa ng kaguluhan dito sa Israel ay tuloy pa din ang kanilang trabaho at regular na dumadalaw sa kanilang mga pasyente kahit walang nararamdaman. Pero kahit nung unang linggo pa lamang ng kaguluhan ay tumawag na siya kay Lola para kamustahin ang aming kalagayan at tanungin kung may mga gamot si Lola at Nili at kung mayroon din kaming pagkain dito sa bahay. Tumawag din ang aming mga social worker at pati kay Nili ay meron din tumawag para kamustahin ang kalagayan. Ganon nga ang pagmamalasakit nila dito sa Israel lalo na para sa mga matatanda na talagang sinisigurado nila na nasa maayos ang bawat isa. Ganon din para sa aming mga foreign workers na hindi nila kami pinababayaan at sinisigurado nila din ang aming kaligtasan. Kaya kahit may kaguluhan dito sa Israel ay mas pinipili pa din namin na manatili dito kaysa umuwi ng Pinas. Ligtas pa din naman kami dito dahil mayroong Iron Dome na nag-i-intercept ng mga missiles at meron din kaming sariling bomb shelter dito sa loob ng bahay. At para naman sa mga walang bomb shelter ay meron din naman silang pwedeng matakbuhan na pampublikong shelter sa baba ng building. At dahil sanay na nga sa kaguluhan ng mga tao dito sa Israel ay minsan ay parang wala lang at yung iba nga ay kahit may siren ay hindi na sila pumupunta sa loob ng bomb shelter. At kahit may kaguluhan dito sa Israel ay tuloy pa din ang buhay, tuloy ang trabaho at madami pa din ang lumalabas. At kahit nga yung mga sobrang matatanda na ay naglalakad pa din sa labas kahit walang kasama. Sabi nga nung iba ay mas nakakatakot pa nga daw na umuwi ng Pinas at baka nga ang aabutin lalo na ngayon sa mahal na mga bilihin. At ayun nga ang nurse ni Lola na bago umalis, kinakamusta niya din si Nili at natutuwa nga din siya dahil magaling na si Nili. At namangha nga din siya kay Nili dahil meron siya mga itinatanong kay Lola tungkol sa kondisyon nito ay si Nili ang sumasagot. Matalino si Nili at marami siyang alam basta wag nga lang tatanungin tungkol sa math. Pero pagdating sa numbers ng mga telepono ay kabisado niyan. Mahilig si Lola at ang kanyang kapatid na si Imadora na magsagot ng crossword puzzles at libangan nila yon habang magkausap sa telepono at kapag hindi nila alam ang sagot ay si Nili ang sumasagot. At pag-alis ng nurse ni Lola ay nagbayad naman kami ng bill ng kuryente, tubig, ilaw at internet ni Lola. Ang pagbabayad ni Lola ay tinatawag lamang sa telepono at Visa card ang ginagamit niya sa pagbabayad. Tinutulungan nga din namin ni Nili si Lola sa pagbabayad dahil malabo ang kanyang mga mata ay kami ang nagsasabi ng mga numbers na kailangan at ako na din ang nagdadial sa telepono. Yes, Zaka.
Nga't pinatayo ko na si Nilush dahil merong first warning alert na kailangan namin pumunta sa loob ng bomb shelter. At sa pangalawang alert sa cellphone app ay magkakamayroon na ng siren dito sa aming buong area. Ang ibig sabihin ay may paparating na missiles dito sa aming lugar. At yan naman pintuan ng bomb shelter ay ramdam mo din na mabigat kapag hinigit dahil gawa din yan sa bakal. Kaya kapag isinarado na lahat ay hindi na masyadong dinig ang ingay sa labas. Ay siya, hanggang dito lang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share Ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.